Kilat News Updates. Mga balita ngayon, LTO Chief ng Pikit Cotabato patay sa pamamaril. AFP at mga kalyadong puwersa pinalakas ang kakayahan sa multilateral maritime cooperative activity. Grade 8 student patay matapos mahulog sa ika-4 na palapag ng eskwelahan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect sa barangay Inugug, Pikit, North Cotabato kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Johnson Edil, ang Chief Officer ng Land Transportation Office ng Pikit at tumatayong MILF-BF Political Chairman. Sa inisyal na investigasyon, sakay ito ng kanyang sasakyan nang biglaan na lamang itong lapitan ng gunman at saka pinagbabaril. Sinubukan pang idala ang biktima sa ospital ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Samantala, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Pinalakas ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng mga kaalyadong bansa tulad ng Australia, Japan at United States ang kooperasyon sa 60th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA, kamakalawas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ipinadala ng AFP ang BRP Jose Rizal FF-150 at Search and Rescue Asset habang nag-deploy ang Australia ng HMAS Hobart, Japan ng JS Akizuki, Estados Unidos ng USS Binfold at PHA Poseidon Aircraft. Isinagawa ang mga pagsasanay tulad ng communication check exercises, maritime domain awareness, division tactics, photo exercise at anti-submarine warfare exercises upang palakasin ang koordinasyon ng mga puwersa. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang MMCA ay nagpapatibay ng kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Alinsunod sa international law, pinapakita rin ito ang matibay na kooperasyon ng mga bansang nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific. Binawian ng buhay ang isang 13 taong gulang na estudyante kaninang umaga matapos malaglag sa ika-4 na palapag ng eskwelahan sa Kidapawan City National High School. Kinilala ang biktima na si John Lloyd Bedwa, isang grade 8 student at residente ng Kidapawan City. Ayon sa ulat, nahulog si John Lloyd sa ika-4 na palapag ng kanilang paaralan habang nagsasagawa ng flag raising ceremony kasama ang kanyang mga kamag-aral. Sinubukang pang isugod ang biktima sa ospital ngunit binawian rin agad ito ng buhay. Nagdadalamhati naman ang kanyang pamilya at buong pamunuan ng Kidapawan City National High School dahil sa nangyaring aksidente. Nagsasagawa naman ng masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga detalye ng insidente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.